Nagpapagaling pa rin sa ospital ay isang 16 anyos na lalaki matapos tamaan ng bala ang kaliwang hita dito kaugnay sa naganap ng pamamaril sa barangay Takong, Sagada Mountain Province kumakailan lamang sa Panayam. Kay Sagada Mayor Felicito Dula bumangon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at isa umanong board member noong madaling araw ng Sabado sa nabanggit na barangay dahil sa bintang na pagnanakaw. Sa kwento ng biktima kay Mayor Dula, bago ang insidente ay naunang nagpunta muna umano siya sa barangay waiting shed para kunin ang naiwang damit ng kanyang mga kasamaan, ngunit bigla na lamang may humawak sa kanya. Dito ay kinompronta at sinimulan ng pagbintangan ng sospek ang biktima na siyang kumuha o nagnakaw ng kanyang mga kahoy. Patuloy ang pagtanggi ng biktima sa paratang habang nagpupumiglas sa maigpit na pagkakahawak sa kanya ng sospek. Sa hindi pag-amin ng inaakusahan, lalong humabang argumento hanggang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Dito tinamaan na umano ang kaliwang hita at tumagos pa sa kanang paa ng biktima. Mabilis umanong kumilos ang nakabaril at isinugod sa isang hospital sa Baoco, Mountain Province ang biktima para sa kaukulang lunas. Pauwi ako galing Maynila, may natanggap akong tawag mula sa Sagada na, "Sir, may nabaril na bata." Kinabukasan agad, umuwi ako para imbestigahan yung pangyayari. Kaya sabi ko, "Saan yung nabaril na bata?" Sabi nila, "Nasa ospital." Dinaanan ko ang hospital sa Baoco para interviewin yung bata kung ano ba ang nangyari. Sabi niya sa akin, kunin ko lang sana yung damit sa waiting shed. Pero nang pabalik na ako, biglang dumating na yung may sasakyan at ginampot ako. Misterya kung saan daw namin dinala yung mga ninakaw namin na kahoy. Ayon pa kay Dula, mismo ang biktima ang nagsabi na ang taong nagdala sa kanya sa ospital ay siya rin, yung politician na nakabaril sa minor de edad. Apila ng mayor sa otoridad, sanay mailatag ang patas, ngunit masusing investigasyon kung sanay umaasa ang pamilya ng biktima na makakamit din ng hustisya na kanilang inaasama-sama. Tinutok niya yung baril sa akin. Tapos sabi niya, "Saan niyo dinala?" Sabi ko, "Wala, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sir." Biglan niya akong pinutukan. So sabi niya, kung sino ang nagdala sa akin sa ospital, siya din ang bumaril sa akin. Maraming mga kasama niya dyan, kaya maraming nag-affidavit naman na sinabi ang kanilang mga nakita regarding sa situation na yun. Yan ang isang katanungan ko. Bakit nakalabas yung suspect? At ang sabi naman ng kapulisan, wala kasing formal na o voluntary surrender ang gumawa. Ayun, nakalabas. Pero may 2 araw siyang natulog sa police station. Samantala, para sa patas na pagbabalita ay aming kinapanayam ang sospek para makuha ng detalye o explanation kaugnay sa pangyayari, subalit tumangging humarap ito sa kamera at hindi na namin napilit pang magsalita. Sa panayam kay Procar Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag, voluntaryong ginawang pagsuko ng sospek sa mga tauhan ng Sagada Mountain Province, ngunit sa di tinukoy na dahilan ng mga pulis, ang sospek ay na-release ng sumunod na araw. Ayon pa sa ulat na na-relieve sa pwesto ang Chief of Police ng Sagada MPS habang damay din ang Provincial Director ng Mountain Province PPO kaugnay sa naturang shooting incident. Temporarily, nirelieve lang muna natin yung PD and then yung COP, admin relief, to find out kung tama ba yung mga actions taken nila after the incident. Kasi it came to my attention na na-identify naman yung suspect. But despite that, walang immediate effort na arrestuin yung suspect. But definitely yung case, na-file naman nung August 28. And yung suspect charged for frustrated homicide. Mula sa Sagada Mountain Province, kasama si Grace Espino, Fred Roluda para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.